So ito mga bossing, ito yung example ng aming rebars ng columns natin. So kung inyong mapapansin, meron tayong mga schedule ng ties sa ilalim na dikit-dikit, and then meron din tayong mga ties dito sa may lapping zone na dikit-dikit din. At kung mapapansin niyo mga bossing, yung bakal namin, ito, hindi pantay-pantay. Yan yung i-share natin sa inyo. So alam nyo mga bossing, pagdating sa rebars or sa pagbabakal ng mga poste natin, kinakailangan hindi pantay-pantay yung dugsungan. Kinakailangan wala sa isang location lang. Nung una, alam nyo nung araw mga bossing, hindi pa ako masyadong marunong sa construction works. So pag nagbakal ako nung una, sabi ko makapagdugtong lang tayo ng mga main bars natin, makapaglagay ng anilyo, okay na. So mali pala mga bossing. So hindi pala dapat ganun. Kinakailangan pala, natutunan ko, na kapag tayo magdudugtong ng mga bakal, meron pala tayong L/2 at meron tayong L/4. So, yung mga L/2 natin, na andito nakalagay sa ating mga support sa main bars natin sa apat na kanto. So, ibig sabihin ng L/2, yung bakal natin, kinakailangan, yung abang natin or yung lapping zone natin ay nandun sa L/2. So, hahatiin natin kung gaano kalaki or yung height ng ating flooring to flooring. Kukunin lang natin yung gitna nun, so para makuha natin yung L/2. So ganun lamang ka-basic yung computation or yung paghahati. And then pagdating naman dito sa mga midspan naman, yan, nandito na yung L/4 natin. So yung L/4, hahatiin lang ulit natin sa apat yung height ng ating mga columns. And then kaya mapapansin ninyo, itong sa mga support natin, ito yung bakal niya. Ayan, di ba? Hindi sila pantay-pantay. So yun yung aming ginagawa. Tapos basta pagdating dun sa may mga lapping zone, lalagyan natin ng mas maraming ties. So bakit natin kailangan lagyan ng mas maraming ties? Kasi pagdating sa mga lapping zone, syempre, para maiwasan natin yung mga pwedeng mangyari like buckling, di ba? So yung pagpunit ng mga poste natin, kinakailangan matibay yung nakayapos doon sa mga dugtungan. So ito kasi yung nagsisilbing sinturon ng ating mga main bars na yan para hindi sila masira or bumuka. So kung halimbawa magkaroon man ng malakas na lindol, lalaban yung ating yung ating mga rebars na yan. Okay? So yan, tandaan nyo, basta yung dugtungan ay wala sa isang location lang. So ang purpose niyan kasi kaya magkakaiba ng dugtungan yan, so para yun nga maiwasan natin yung failure na tinatawag pagdating sa mga columns natin.